Ano ang mga dapat mong gawin sa oras na magsimula ang giyera? Sa balita araw-araw, pabago-bagong sitwasyon ng mundo. Minsan tahimik, minsan biglang tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. At sa kasaysayan, may mga digmaan na planado, pero mayroon ding biglang sumiklab dahil sa galit, tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Sa modernong panahon, hindi na lang sundalo at tangke ang ginagamit sa laban. Ang panlaban ng mga bansa ngayon ay missile, drone, fighter jets at ang pinakakinatatakutan sa lahat, nuclear bomb. Isang pindot lang, maaari nang malagay sa alanganin ng buong lungsod. Pero kapag nagsimula ang giyera, ang pinakaunang maaapektuhan ay hindi ang mga sundalo, kundi mga sibilyan, mga ordinaryong tao na nasa bahay, nasa trabaho o natutulog lang ng tahimik bago dumating ang balita. Kapag dumating ang sandaling iyon, ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi agad ang bomba o bala. Panic. Dahil sa maraming digmaan sa kasaysayan, maraming sibilyan ang nasasaktan hindi dahil sa direktang pag-atake, kundi dahil sa maling desisyon sa unang mga oras ng kaguluhan. Kaya kung sakaling dumating ang sandali na magsimula ang giyera, ano ang mga dapat mong gawin? Ano ang mga bagay na dapat tandaan? At paano ka mananatiling ligtas kung biglang maging war zone ang paligid mo? Mga kaibigan, ngayon po ay may kumpirmadong ulat ng pagsiklab ng armadong tensyon sa pagitan ng mga bansa. Pinapaalalahanan ng lahat na manatiling kalmado, manatili muna sa loob ng bahay kung maaari, at makinig lamang sa opisyal na anunsyo mula sa mga otoridad at lehitimong news sources para sa mga susunod na impormasyon. Ito ang balitang bumungad sa iyo pagbukas mo ng telebisyon. Umpisa na ng giyera. Sa mga susunod na oras, posible mong makita sa kalangitan ang mga lumiliwanag na missile, marinig ang malalayong pagsabog, at ang mga fighter jet na dumadagundong sa himpapawid habang tumataas ang tensyon sa paligid. Sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Makikinig ka ba sa mga abiso sa TV? O kailangan mo nang agad gumawa ng paraan para mailigtas ang sarili mo at ang pamilya mo na para bang bida ka sa isang disaster movie? Step 1. Kumalma ka. Sa oras ng krisis, ang unang natural na reaksyon ng katawan mo ay mag-panic, kabahan at mag-isip ng magulo. Tinatawag ito ng mga eksperto na fight or flight response. Biglang bumibilis ang tibok ng puso, mas nagiging alert ang utak, at kadalasan gusto mong kumilos agad. Magsisimula ka na mag-isip ng mabilis. Anong gagawin ko? Paano ko ililigtas sa sarili ko? Paano ko poprotektahan ang pamilya ko? Kadalasan, ang unang papasok sa isip ng tao ay umalis at pumunta sa mas ligtas na lugar. Pero kapag maraming tao ang nag-isip ng ganoon sa parehong oras, nagiging mas magulo ang sitwasyon. Nagkakaroon ng matinding traffic sa mga kalsada, siksikan sa mga evacuation route, at minsan nagkakaroon pa ng crowd panic kung saan nagtutulakan ng mga tao. Sa halip na maging ligtas, mas nagiging delikado ang sitwasyon. Sa maraming krisis sa kasaysayan, napatunayan na ang panic ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng maling desisyon ng mga tao. Kapag nagpapanik ang isang tao, maaaring hindi niya mapansin ang mahahalagang detalye. Maaari siyang gumawa ng desisyon na hindi pinag-isipan. Kaya ang unang hakbang ay napakasimple pero napakahalaga. Kumalma, huminga ng malalim at think before you act. Subukan mo munang unawain kung ano ba talaga ang nangyayari. Kapag kalmado ang isip mo, mas madali mong makita kung ano ang totoo, ano ang chismis, at ano ang dapat gawin. Step 2. Alamin kung saan ka pinaka-safe. Kapag nagsimula ang giyera, hindi lahat ng lugar ay pare-pareho ang level ng panganib. May mga lugar na mas ligtas at may mga lugar na mas delikado. Kaya kapag nagsimula ang giyera, ang mga sibilyan ay kadalasang pinapayuhan na manatili muna sa isang ligtas na lugar habang hindi pa malinaw ang sitwasyon. Sa maraming pagkakataon, ang sariling bahay ang pinakaunang lugar na maaaring magsilbing proteksyon. Mas mabuti kung nasa loob ka ng bahay, sa isang lugar na may matitibay na pader at malayo sa mga bintana, lalo na kung may panganib ng pagsabog sa paligid. Ang mga interior rooms o basement, kung meron, ay mas protektado laban sa debris o shockwave ng explosion. Pero sa maraming bansa, karamihan ng bahay ay walang basement at marami rin ang nakatira sa matataas na building tulad ng mga kondo. Kaya kung ganito ang sitwasyon, mas mabuting pumwesto sa loob ng unit, sa bahagi ng bahay o gusali na may pinakamaraming pader. Hindi ibig sabihin na hindi ka na kailanman lalabas. Pero sa unang yugto ng krisis, ang pananatili muna sa isang kontroladong lugar ay nagbibigay ng oras para makakuha ng malinaw na impormasyon.
Step 3. Kumuha ng tamang impormasyon. Sa panahon ngayon, ang balita ay kumakalat sa loob ng ilang segundo. May video sa social media, may mga sinishare sa group chat, may mga post na nagsasabing may sumabog sa kung saan. Pero hindi lahat ng ito ay totoo. Sa ganitong mga sitwasyon, mas mabilis kumalat ang takot kaysa sa totoong impormasyon. Sa maraming modern conflicts, maraming video ang kumakalat online na kalaunan ay napatunayang lumang footage o maling impormasyon. Lalo na ngayon sa panahon ng AI, kung saan may mga taong sinasamantala ang sitwasyon. Gumagawa ng peke o AI-generated na videos para lang makakuha ng views, clout at kita. Tandaan na ang balitang nagsisimula sa may nagsabi o ayon sa mga source pero hindi naman talaga malinaw ang pinanggalingan, mas mabuting huwag mo na itong paniwalaan. Ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng panic, magtulak sa mga tao na kumilos ng mali o hindi pinaghahandaan at magtiwala sa maling tao. Mahalaga rin na pumili ng ilang mapagkakatiwalaang source ng impormasyon tulad ng mga kilalang news organizations, mga official announcement ng gobyerno at mga verified emergency alerts. Iwasan ang mga hindi mapagkakatiwalaang sources gaya ng mga random pages, mga content na puro haka-haka o mga vlog na wala namang malinaw na source ng impormasyon. Kung ikaw ay may edad na at nahihirapan ng mag-verify ng impormasyon online, mas mabuti makipag-ugnayan palagi sa pamilya o mga malalapit na kamag-anak na mas sanay sa paggamit ng social media upang matulungan kang kumpirmahin kung alin ang totoo at alin ang pekeng balita. Tandaan, hindi naman kailangang mag-check ng update kada minuto. Mas mabuting mag-check paminsan-minsan para manatiling kalmado ang isip. Ika nga, focus on what matters. Step 4. Ihanda ang mga mahahalagang pangangailangan. Habang naghihintay ng malinaw na impormasyon, magandang gamitin ang oras para ihanda ang ilang basic needs. Sa maraming krisis, ang mga serbisyo tulad ng kuryente, tubig o komunikasyon ay maaaring maapektuhan. Kaya mahalagang ihanda ang mga bagay na makakatulong kung sakaling mangyari ito. I-charge agad ang lahat ng devices, ang mga cellphone, powerbanks, flashlights at laptops up to 100%. Mag-imbak din ng tubig sa malinis na lalagyan tulad ng mga bote, palanggana, utility can at timba. Ihanda rin ang mga simpleng gamit tulad ng flashlight, extra batteries, kandila at lighter. Ito ang mga simpleng paghahandang pinakakailangan sa unang oras ng krisis. Step 5. Iwasan ang hindi kailangang paggalaw. Kapag may kaguluhan, maraming tao ang gustong lumabas agad para tingnan kung ano ang nangyayari. O kaya naman para mag-video at gumawa ng content para sa social media. Pero sa panahon ng krisis, ang hindi planadong paggalaw ay maaaring maglagay sa tao sa panganib. Maaaring may mga lugar na sarado dahil may operasyon ng mga otoridad o militar. Maaaring hindi pa malinaw kung aling mga lugar ang ligtas at baka mamaya lumabas ka lang saglit pero doon na pala nangyayari ang mga pagsabog o labanan. Kung kailangan lumabas, magsuot ng simpleng damit at huwag magdala ng mga bagay na kapansin-pansin. Maging maingat at iwasan ang mga lugar na may mga kaguluhan. Kung sakaling biglang magkaroon ng pagsabog o bakbakan, maghanap ka ng matibay na matatakbuhan. Pumasok sa pinakamalapit na gusali o sumilong sa likod ng matitibay na pader o konkretong harang. Manatiling mababa ang katawan at lumayo sa mga bintana o bukas na lugar hanggat maaari. Kaya kung wala ka namang mahalagang dahilan, mas mabuting limitahan muna ang paglabas ng bahay habang hindi pa malinaw ang sitwasyon. Sa bahay naman, iwasan ang mga bagay na maaaring makaakit ng atensyon tulad ng malakas na ingay, boses o gulo. Sa online, iwasan ang pagpo-post ng opinyon, pakikipag-away sa internet o pag-share ng lokasyon mo at mga ginagawang paghahanda. Tandaan, sa giyera, mas ligtas ang taong hindi napapansin. Step 6. Tipirin ang energy at supplies. Sa unang araw ng krisis, maraming tao ang gumagamit agad ng lahat ng kanilang resources, madalas dahil sa takot at pagpapanik. Babad na kaagad ang lahat sa kanilang mga cellphone o kaya naman inuubos na ang battery ng flashlight dahil takot sa dilim. Pero ang mga krisis ay hindi laging natatapos sa loob ng ilang oras. Minsan, tumatagal ito ng ilang araw o higit pa. Kaya mahalagang gamitin ang pagkain, tubig, charge ng mga devices at iba pang supplies ng maingat. Gamitin lang sa oras na pinakakailangan. Step 7. Magdesisyon base sa malinaw na impormasyon. Kapag mas malinaw na ang sitwasyon, halimbawa, alam mo na kung nasaan ang labanan at kung papalapit ba ito o hindi sa lugar mo at may opisyal ng anunsyo mula sa mga otoridad,
saka ka palang dapat magpasya kung ano ang susunod mong gagawin. Sa puntong ito, alamin kung mas ligtas bang manatili muna sa kinaroroonan mo o kung kailangan ng lumikas ayon sa utos ng mga otoridad at tiyaking nakakausap mo ang iyong pamilya o mga kamag-anak upang malaman kung ligtas ang bawat isa. Kaya tandaan na ang malalaking desisyon ay ginagawa kapag may malinaw at sapat na impormasyon. Kapag nagmadali ka, mas malaki ang tsansa na malagay ka sa panganib. Kung ikaw ay nakatira, nagtatrabaho o nagtatravel sa ibang bansa, manatiling kalmado at makipag-ugnayan agad sa embassy o consulate ng iyong bansa. Sa panahon ng giyera o armadong tensyon, ang embassy ang nagbibigay ng opisyal na safety advisories, updates at instructions kung kinakailangan ng paglikas o repatriation. Siguraduhin alam mo ang kanilang contact number at official pages at kung maaari ay mag-register sa embassy para madali kang makontak kung may emergency. Ipaalam din sa iyong pamilya sa home country ang iyong kalagayan. Tandaan na sa panahon ng giyera, maaaring kanselahin ang commercial flights o magsara ang mga airport. Kung may advisory ang embassy na lumikas, sundin ito at ihanda ang iyong passport at mahahalagang dokumento. Kung isa kang sibilyan at magsisimula ang giyera ngayong araw, ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ay hindi ang pagiging bayani. Ito ay ang pananatiling kalmado, unawain ang sitwasyon, protektahan ang sarili, magdesisyon base sa impormasyon, hindi sa takot. Dahil sa panahon ng kaguluhan, ang taong may malinaw na isip ang kadalasang may pinakamalaking tsansa na manatiling ligtas. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.